katulad ng ibang bansa sa ASEAN, no? Ang laki ng talon ng Vietnam, ang Indonesia ay ganun din ang improvement nila, pero ang Pilipinas, pag tinitingnan mo sa ASEAN, hindi tayo masyadong napapag-usapan simply because wala sa atin yung center of attention. Ang mga naririnig nila ay yung mga issues laban sa presidente at ang corruption sa administrasyon. Sa naging pahayag ulit ni Claire Castro, no, kasi nga kinwestiyon itong si Vice President Sara Duterte yung desisyon ni Marcos Jr. na payagan yung mga foreign missiles na nasa bansa natin. Kung saan matatandaan mo, Prof. Malu, nitong nakalipas na mga araw after nung pag-atake ng Amerika sa Iran, Amerika na ito sa Iran, umatake naman ng Iran sa base militar ng Amerika sa Qatar. Tayo naman dito, if ever na mag-escalate, yan yung lagi nang nababanggit. EDCA sites, meron na tayo dito at nandun nga, nakapwesto rin ang mga missiles ng bansa. So, maaring mangyari din ang kahalintulad kasi yung Iran, mas malayo yung US. Si China, malayo din yung Estados Unidos. No, ngayon, maaring ganyan din ang sapitin natin. Pero, ang nabanggit dito ni Claire Castro, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. Ang Pangulo ay pro-Philippines. Ano masasabi niyo po? Again, Admar, napaka-propagandista itong si Attorney Claire Castro, no? Sa tingin ko, hindi yan usapin ng pagiging pro-China o pro-Philippines. Ang pro-Philippines, hindi ka nagdadala ng base militar dito sa iyong lugar para maging magnet. Katulad ng sinabi mo, inattack ng Iran ang isang base militar ng Estados Unidos. Ano naman ang chances na dahil ang dami nating base militar dito, ma-pull tayo into the warpath na hindi naman natin yan kagustuhan at ayaw natin ng gera, no? Critical rin yan kasi doon sa Strait of Hormuz na gusto ng Amerikang wag sarhan, humingi na rin sila ng tulong sa China, no? So makikita mo in terms of geopolitics, naghahanap ang bawat isa ng paraan para bumalik sa negotiating table at tigilan itong escalation, no? Pero invariably tayo pulled into the process because makikita natin diyan na pag nasarahan ang Strait of Hormuz na isang trade route, mahihirapan ang mga bansang nandyan sa Middle East, pati na rin yung nandun sa side natin sa Asia para mag-conduct ng trade o ng negosyo. So napakahalaga na tayo ay hindi pumalaot sa isang gera na wala tayong alam. Napakahalaga na yung base militar na nandito sa atin maalis. At mas lalong napakahalaga yung sinabi ni Vice Presidente, bakit may mga bomba ka na nandito? Bakit may mga armamento kang nandito? Sino ba ang kalaban ng Pilipinas? 'Di ba? Yun kasing escalation na nangyari sa atin, lalong-lalo na in relation to Taiwan, the US and China, wala naman tayong kinalaman doon. So ngayon, nagiging source pa tayo ng potential hit. Kasi we host several other bases of the Americans. Hindi naman natin interest yan. Unang-una, napakadaming Pilipino ang nasa iba't ibang bansa sa mundo na part and parcel ng ating foreign policy is their safety and well-being. Ngayon, kung hindi yan tinitingnan ng Pangulo na napaka-importante, talagang ibebenta tayo sa susunod na gustong maggera at magiging staging part pa tayo ng gera. Dapat hindian natin yon
ang pagiging pro-Philippines ay pagiging pro-Pilipino. At hindi porke ikaw ay sumasang-ayon sa iba't ibang bagay sa China ay ikaw ay pro-China. No? Yung naratibong yan, napaka precise at naririnig mo yan doon sa mga anti-China at pro-US. Alam po nyo, ang Pilipinas, tayo po'y kaibigan ng lahat ng bansa. Wala po tayong dapat panigan dahil tayo ay maliit na island, no, archipelago na napaka-critical dahil sa ating geographical location. So, bigyan natin halaga yun at kung pwedeng tayo ang maglaan ng de-escalation sa mga nangyayari ngayon, dapat yun ang pangunahan natin. Opo, balikan ko lang itong sa ekonomiya. Nagsarado po ngayon ang palitan ng dolyar at piso. Ang laki ng no? Ang bilis. 57 na ngayon. Yung piso, nung ilang days lang yun, 55 plus pa yun. Naging 56 ngayon, 57.16 pesos ang isang dolyar. Now ngayon po, ma'am, nakikita nyo po ba yung pagiging transparent or naging malinaw yung direksyon ng economic managers natin under Marcos administration para po hindi tayo lubusang maapektuhan na nitong mga pangyayari dyan po sa gitnang silangan. In fact, doon pa nga sa pagpataw ng malaking taripa ng Estados Unidos sa mga imported na mga produkto, naging malinaw din po ba ang mga hakbang na ito? Kasi yung ibinalita nga ng World Bank na parang saglit lang, iba yung pinoproject ninyo. Hindi naman ganyan yung nangyayari dyan, Prof. Oo, Admar, no? Ako'y nagulat na ang World Bank ay naging prangka sa huli nilang pagsasalita na we will not meet our targets, which means we need to go back and plan our economic growth, our economic plans, no? And interestingly, you have to factor in the price of fuel as well as the foreign exchange. Alam po natin may direct impact itong pagtaas ng gasolina dahil tataas ang mga bilihin. Hopefully, mapag-aralan kaagad yung price control para yung basic commodities maprotektahan. Yun naman pong dito sa foreign exchange. Pagtaas po ng foreign exchange, nako, ang dami na namang computation na mangyayari na maaapektuhan rin yung ating economic growth, no? Pagtaas ng foreign exchange siguro maganda sa ibang OFW kasi mas mataas ang conversion nila. Pero pag titingnan mo yung ating utang, yung loans, yung foreign at domestic loans, may impact po yan sa ating ability to grow. Mahirap po yon sa isang ekonomiya na parang stagnant ang growth. Wala kang maturo na ito ang pagpapam-prime, ito ang magreresulta na may trabaho, ito ang magreresulta na may economic activity. Kung titingnan mo, Admar, medyo ang lahat nagwe-wait and see. Walang expansionary growth na nangyayari. Bagkus ang foreign direct investors hindi naglalagay ng pera para sa ekonomiya, nag-i-invest dito. May ilang balita na may isa dun sa Big Three, Big Three oil companies ay nagpaplanong umalis na. So ito nakakabagabag dahil kung titingnan mo lahat ng pondo natin ay nailabas na, maagang nailabas, tayo ay papasok pa lamang tayo ng July o 7th month of the year. So marami tayong adjustment at definitely the next 2 quarters will not be rosy because we don't have the means to grow our economy. At ang plano nga nitong administrasyon na ito ay mangutang ng mangutang. Napakalaki na ng utang natin na napakahirap pa sa susunod na administrasyon. Paano mo mata-turn around ang Philippine economy kung ang maiiwan sa iyo ay talagang laroy-laroy at talagang ligwakan ka sa mga
katulad ng ibang bansa sa ASEAN, no? Ang laki ng talon ng Vietnam, ang Indonesia ay ganun din ang improvement nila, pero ang Pilipinas, pag tinitingnan mo sa ASEAN, hindi tayo masyadong napapag-usapan simply because wala sa atin yung center of attention. Ang mga naririnig nila ay yung mga issues laban sa presidente at ang corruption sa administrasyon.